Diyan pala kayo. Ito. Isa to sa paborito ko. Gusto nyo bang malaman kung anong istorya? Kung hinihintay nyo, basahin na natin. Isang malaking pagtitipon ang nagaganap sa bahay ni Don Santiago de los Santos o mas kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong Maynila hindi lamang dahil sa kanyang impluwensya kundi pati na rin sa kanyang pagiging matulungin sa mga mahihirap. Nagsimula ng magdatingan ng mga panauhin. Padre Sibilia, Padre Damaso at si Teniente Guevara ng Guardia Civil. Magandang gabi, Padre. Magandang gabi, Ate Signora. Magandang gabi, mga Signora. Ang ganda naman ninyo. Senyor, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ganda ng Teniente. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, dumating ang binatang hinihintay ng lahat, si Crisostomo Ibarra. Anak siya ng yumaong kaibigan ni Kapitan Tiago na si Don Rafael. Siya ay umuwi galing Europa at nakabihis na ng isang kasuotan. Magandang gabi sa ating lahat, lalo na sa kaibigan ng aking ama na si Padre Damaso. Sinubukang makipagkamay ni Ibarra kay Padre Damaso, ngunit sa kabila ng kanyang kagustuhang batiin ng pari bilang respeto, kinagagala kong makilala. Ay tinanggihan ito ni Padre Damaso. Senyor, senyora, handa na po mga pagkain. Oh, halika. Tayo kakain na. Habang naghahanda para sa hapunan, hindi maiwasan ang tensyon sa hangin. Hindi ako papatalo sa bata na yun. Huwag niya akong hinahamon. Padre, may kami si Damaso. Kung hindi pa rin siya mapalagay mula sa nangyari kanina. Hayaan mo siya. Ngunit kailangan natin panatilihin ang katahimikan sa tanghali. Dahil sa pagmamadali, aksidenteng natapakan ni Teniente Guevara ang dulo ng damit ni Tingnan mo ang Victorina. ginagawa mo, Teniente. Wala ka bang mata? Meron naman, ganito kayo nakabilang sa iyong magulong buhok. Sa hapagkainan, Padre Damaso, ikaw ang matagal ng kaibigan ni Kapitan Tiago. Narapat lang na ikaw ang upo rito. Hindi. Ikaw ang nararapat ako po. Dahil ikaw ang kura ng bayan. Teniente Guevara, maaari mo bang gusto umupo na lamang dito? Hindi ko nais mapagitnan ng dalawang pare. Salamat. napansin ni Padre Damaso ang hinain sa kanya, ang pakpak at leeg ng manok na tila mga parte lamang na itinabi. Samantala, ang mas magagandang bahagi ng tinola tulad ng hita at tibdib ay napunta kay Ibarra. Sa mga lansangan ng Pinondo, naglalakad si Ibarra bit-bit ang bigat ng mga pangyayari sa kanyang pamilya. Wala pa rin pinagbago ang bayan sa taong nagdaan. Alam mo ba, Crisostomo, na napakabuti ng mga mata? Isa siyang mabuting tao. Ngunit hindi niya maiwasan ang galit ng simbahan. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, hindi natapos ang paglilitis. Si Don Rafael ay nagkasakit at namatay sa loob ng bilangguan, nag-iisa at walang nakiramay na kaibigan o kamag-anak.
Kailangan kong makahanap ng abogado natin, Rafael. Ngunit ang laban na ito ay isang magiging madugong laban. Sa kabila ng bilangguan, makikita sa isang dilim na kwarto kung saan nakahiga si Don Rafael na walang buhay. Wala akong kamalay-malay sa nangyari sa kanya. Habang nasa ibang bayan ako, ibang bayan ko pala ang kumalino sa kanya. Ang iyong ama, naiwan siyang nagdurusa at namatay siya na mag-isa sa bilangguan. Nakipagpalain po kami ng isang anak. Naghahanap po kami ng isang supling. Oo, Diyos ko. Gagawin namin ang baka. Hingit sa kaalaman ni Kapitan Tiago, si Pia Alba ay nakaranas ng pang-aabuso mula kay Padre Damaso. Si Pia Alba ay halatang natatakot at naguguluhan sa mga nangyayari, habang si Padre Damaso ay matigas ang ekspresyon. Ang pinagdarasan niyo ay naisa katuparan na manatili na lamang kayong tahimik. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Si Maria Clara ay ngumiti rin at naglabas ng isang dahon ng sambong. Sandali lamang. Hello po, magandang araw po, Pia. Magandang araw din. Nakita niyo po ba si Maria Clara? Oh, nasa doon siya sa loob. Tawagin ko lamang at papasunurin ko sa iyo. Sige. Maraming salamat po. Oh, Maria Clara. Nakakatawa nang makita ka ng daming anang bumabalik kapag nakikita ka lang. Oo nga, Crisostomo. Naalala ko ang ating kabataan. Ang ating mga maliliit sa tampuhan. Pagkatapos, mabilis tayo nagkakabatid. Oo nga. Parang kahapon na. Ang daming alaala natin ng ating kabataan. Binasa ni Maria Naalala mo ba Clara ang laman ng sulat Oo, habang tanda-tanda hawak ko. ng may Nilalagay ko ni ito Ibarra noon ang sa yung kanyang sundero kamay. para hindi ka mainitan. Naalala mo pa ba ang sulat sa akin dinidate niya? Nung ako'y papunta ng Yere. Nakita mo ba? Sabi ng iyong ama, tayo din niyang pag-aralin ka sa malayo upang makapaglingkod ka sa mas mataas na posisyon sa ating bayan. Kitang-kita ko na persigidong yung ama, maabot mo yung mga pangarap. Maria Clara, bukas na yun ba? Marami akong gagawin dahil ako yaalis. Bara, nag-isiniyap ka. Aanin mong yung pagbabay. Maria Clara, pangakas mo yung pabalikan ko. Sige pa tayo. Kapitan, hindi ka dapat magtago sa akin. Dahil akong pangalawang ama ni Maria Clara. Kaya dapat tigilan niyo ng pakikipag-usap niya kay Ibarra. Samantala, si Padre Sibilia ay naglakbay patungo sa kumbento ng Dominikano sa Puerto de Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaalala at mga lihim.
Dinalaw ni Padre Sibilya ang isang may sakit na pare at nag-usap sila tungkol sa mga isyu ng bayan, kabilang ang alitan ni Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago at ang ugnayan ng Tiniente, Kapitan General at Padre Damaso. Ibinahagi ng may sakit na pare ang kalungkutan niya sa epekto ng mataas na buwis at kung paano natututo ang mga Pilipino na pamahalaan ng kanilang yaman. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay liwanag sa lumalalang kalagayan ng lipunan at ang pagkamulat ng mga tao sa kanilang sitwasyon. Bilisan mo na! Sanay na ako magtrabaho dito. Ikaw, halatang hindi ka mapalagay. Di ba bawal ito? Hindi pa na, bakit natin nukay? Utas ito ni Padre Garote. Wala tayong magagawa. Pero, sanay na ako. Matagal ko na itong ginagawa. Pero bakit sa libingan namang incheck? Hindi ko rin alam. Basta tapusin na natin to bago magulan. Ano ba kasalanan ng bangkay na to? Huwag mo nang alamin. Ang mahalaga, tapusin natin to nang hindi tayo mahuli. Nakakatakot pala dito. Parang may nagmamasid. Huwag mong isipin. Sige na, tapusin na natin. Ang araw ay nanginginig, ngunit ang kalooban ni Crisostomo Ibarra ay madilim. Dumating siya sa San Diego, ang bayan na nagbigay sa kanya ng masayang pagkabata, ngunit ngayon ay puno ng lungkot at misteryo. Kasama ang kanilang matandang katiwala, si Ibarra ay nagtungo sa sementeryo upang hanapin ang puntod ng kanyang ama na si Don Rafael. Doon, isang sepulturero ang kanilang nasa lubong at sila ay nagtanong tungkol sa libingan ng kanyang ama. Pagkaumanhin po, Don Juan, kapag ang bangkay po ni Don Rafael ay itinapon sa lawa, hindi po ito inilibing sa libingan ng mga iter. Bagay na pinag-utot po ng ang mga salita ng sepulturero ay tumama kay Ibarra na parang kidlat. Sa kanyang paglalakad sa labas ng sementeryo, nakasalubong ni Ibarra si Padre Salvi. Bakit siya nilapas tanganan? Hindi niya napigilan ang sariling sugurin ng pari. Si Padre Damaso ang inutos. Ang pangalan ni Padre Damaso ay nag-iingay sa puso ni Ibarra. Ang dalawang sakristan ay sina Crispin at Basilio, mga anak ni Sisa. May matinding suliraning inaharap ang dalawang musmos at ito ay lubos na nagdudulot ng kawalang pag-asa sa magkapatid, lalo na kay Crispin ang mas nakababata. Kuya, paano ko mababayaran dalawang onsa? Sana umakakuha ng ganong kalaking halaga? Tulungan mo ako, kuya. Gusto naman kita tulungan, pero yung nakuha ko pera ay sapat lang para sa kakainin natin. Huwag kang mag-alala, gagawa tayo ng paraan. Crispin, Basilio, ano bang ingay yan? Ba't kayo nagkukwentuhan? Crispin, ibalik mo ang pera. Si Crispin ay pinagbibintangan ng pari na nagnakaw ng pera. Sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan ay abalang-abala si Sisa. Makikitang salat na salat siya sa kabuhayan at ang likas na ganda nito ay pinatanda na ng panahon at pagdurusa. Sana dumating na si Crispin at Basilio. Handa ako ng masarap na ulam para sa kanila. Sisa, nasa na pagkain? Nagugutom na ako. Nakapag-asawa siya ng lalaking walang idinulot sa kanya kundi dalamhati. Tingnan lang natin si Crispin at Basilio makauwi bago tayo kumain. Wala akong pakialam sa kanila, kakain na ako. Sisa, bigyan mo ng pera, kailangan ko magsugal. Ang kanyang asawa ay mahiling magsugal, irresponsable at tamad. Wala itong pakialam sa kanilang mag-ina. Patuloy na tinitiis ni Sisa ang ugali ng kanyang asawa at patuloy niya rin itong minamahal sa kabila ng lahat. Isang araw, naghanda ng masarap na hapunan si Sisa para sa kanyang mga anak. Bagay na hindi nila madalas matikman sa kanilang buhay. Si Basilio ay dumating sa kanilang tahanan. Ang kanyang mukha ay puno ng sugat at takot. Ang kanyang ulo ay nadagtisan ng bala, isang tanda ng kanyang pakikipaglaban sa kadiliman. Anak ko! Anong nangyari? Nasaan si Crispin? Nay, si Crispin pinabintangan na nagnakaw dalawang onsa. Paano nangyari yun? Inay, hindi ko na kaya. Gusto ko na mawala ang aming ama para magsama tayong tatlo na masaya. Anak! Si Sisa ay nagdala ng mga handog para sa mga praile, umaasang makakuha ng atensyon.
Ngunit sa kanyang pagpasok, tila siya ay hindi napansin. Magandang araw mga kapatid. Nandito ako para magdala ng gulay. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, wala ni isa sa mga naroon ang tumingin sa kanya. Sa huli, nakausap niya ang tagapagluto. Kamusta po ang pari? Makakausap po ba siya? Sensyo na, Sisa. Masakit ang padre sa akin. Sensyo makakausap sa kanya. Ano po nangyari sa aking mga anak? Narinig ko na si Crispin ay tumakas kasama ang isang pang anak. Ang mga salita nito ay nagdulot ng matinding takot kay Sisa. Ang kanyang puso ay napuno ng pangamba para sa kanyang mga anak. Ang mga gwardiya sibil ay tila mga kidlat na nagbabalak na sumira sa kanyang mga natitirang pangarap. Tinuya rin siya ng mga tagapagluto na hindi niya naturan ng kabutihang asal ang magkapatid at higit sa lahat ay nagmana ang mga ito sa kanyang walang kwentang asawa. Sa tabi ng tahimik na lawa, nagkita sina Ibarra at ang guro ng San Diego. Ang kanilang pag-uusap ay napuno ng damdamin at alaala ng nakaraan. Saan nila itinapon ng bangkay ng aking anak? Dito, Ibarra. Ang guro ay nagkwento tungkol sa mga kabutihan ni Don Rafael para sa edukasyon ng bayan. Sa akin, magsisimula pa lamang ako magpuro. Siya ang naging gabay at tulay ng kanilang pag-unlad. Siya sa tagapagpagligid ng edukasyon ni San Diego. Ngunit sa kabila ng mga kabutihang ito, maraming suliranin ang naharap natin. Wala tayong pondo para sa mga silid-aralan. Nahihirapan doon ang mga bata mag-aral. Ang mga suliranin sa edukasyon ng San Diego, ang mga aklat nakasulat sa daan. Ang mga aklat nakasulat sa kasalan. At kahit na gusto ko itong ituro, palaging mayroong pare ang pinipili sa amin. Ay patuloy na lumalala. Madalas din paluin ni Padre Damaso ang mga bata, lalo na pag nag-iingay sila. Ang guro ay nagpatuloy sa kanyang salaysay. Pumapayag ang mga magulang. Dahil sa tingin nila, mabuti itong pagdidisiplina. Ang mga problema sa edukasyon ngayon, wala na si Padre Damaso. Ay hindi natapos doon. May pagkakataon na tayong baguhin yung sistema. Pangako, Guro, pagawin ko ang lahat, Guro, para may tulungan ka. At may angat ang kalagayan ng edukasyon sa ating bayan. Sasama ko to sa aking talumpati sa araw ng kulong na pamayayan ni Teniente Mayor. Ang mga pangako ni Ibarra ay puno ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanyang dedikasyon sa edukasyon ay nagbigay liwanag sa kanilang kinabukasan. Ang mga paa ni Sisa ay nagmamadali sa paglalakad pa uwi. Ang bawat hakbang ay puno ng takot at pag-aalala. Ang mga salita ng kusinero ay nag-iingay sa kanyang isipan. Hoy! Nasaan ang 2 onsang ninakaw ng iyong mga anak? Ilabas mo! Hindi totoo! Hindi nagnakaw ang mga anak ko! Hoy, huwag ka naman inarte ha. Ilabas mo sa mga tinago. Bingi ang mga gwardiya sibil sa kanyang mga pakiusap. Kinaladkad nila si Sisa papuntang kwartel. Pero wala siyang nakitang anino o narinig na tinig ng kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay nagsimulang mag-alala. Ang punit na damit ni Basilio, may bahid ng dugo ay nakita niya. Ang katotohanan ay nagsimula ng maglahad sa kanya. Ang pighati ay nilamon ang kanyang katinuan. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alaga ay nawala na. Ito ang araw ng pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego upang mamalagi doon para sa pista ng bayan. Kumalat ang balita ng kanilang pagdating sapagkat kinagigiliwan siya ng lahat ng mga tao doon. Ang kanyang ngiti at kagandahan ay kinagigiliwan ng lahat ng tao. Ngunit sa likod ng kasiyahang ito, nakakubli ang dilim. Kumalat din ang madalas na pagkikita nila ni Ibarra, bagay na ikinagalit ni Padre Salvi. Napapansin naman ni Maria Clara ang pagbabago ng kilos at mga titig nito tuwing siya ay kaharap. Para, paano kumatalan tayo ng
kasamang ating mga kaibigan sa tabi dito. Pero, ito natin usapa si Padre Salvi. Ang nababahala kapag nandun tayo eh. Magandang ideya yan, Maria Clara. Pero parang hindi magandang tignan kung hindi natin sasama si Padre Salvi. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng pag-asa, ngunit sa likod nito, ang mga alalahanin ni Maria Clara ay hindi nakiubli. Biglang tumating si Padre Salvi habang nag-uusap ang dalawa. Padre, ikot ko ulit sila, pero mauna na ako Padre Salvi, hindi pa kitang sumama sa amin. Abala na ang magkakaibigan sa pag-uusap para sa isang masayang picnic sa tabing ilog. Ang hangin ay puno ng tawanan at sigla. Bakit wala ba? Lagi kayo lang kasama? Ano ka ba? Mosa. Kasama nila ang mga kawaksi at matatandang babae at sila ay napuno ng tawanan. Ngunit nang makaharap nila ang mga kalalakihan, bigla silang naging mahinhin. Ang saya ay napalitan ng kaunting hiya. Sa umaga ng araw ng picnic, natapos na ni Padre Salvi ang kanyang misa. Ngunit sa halip na magpahinga, agad siyang umalis patungo sa picnic. Habang naglalakbay, nakarinig si Padre Salvi ng malalakas na tawanan. Sinundan niya ang ingay at nakita ang mga dalagang nagtatampisaw sa ilog. Pinagmasdan niya ang mga kababaihan. Sa kabila ng kanyang mga intensyon, nahirapan siyang pigilin ang kanyang pagnanasa na sumali sa kasiyahan. Sa salo-salo, naging usapan ang mga balitang pagkawala ng mga anak ni Sisa. Nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan nila Don Filipo at Padre Salvi. Sa pag-aalboroto ng usapan, agad na pumagitna si Ibarra upang maiwasan ng mas malaking gulo. Si Ibarra ay nagtungo sa bahay ni Piloso Potasio, umaasang makakakuha ng mahalagang suporta para sa kanyang ipapatayong paaralan. Nakita ni Ibarra si Piloso Potasio na abala sa pagsusulat gamit ang mga simbolong hayop, bilog, bulaklak, paa, daliri at kamay. Piloso Potasio, ano ang iyong mga sinusulat? Nagtaka si Ibarra sa kakaibang paraan ng pagsulat ng matanda. May mga bagay na para sa ilang. Bakit kailangan ganito? Ano ang mangyayari sa sulat mo? Sinusulat ko ang bagay na ito sa ganitong pamamagitan. Sapagkat pag nalaman ng otoridad ang katotohanan, ay susunugin nila ito. Naisip ni Ibarra na lumapit kay Piloso Potasio dahil alam niyang dito rin humihingi ng payo ang kanyang ama na si Don Maaaring hindi Rafael. maganda ang kanilang mga ginagawa. Ngunit hindi nangangahulugan na gagawin mo rin ang mga ito. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng ating bayan at ng pamahalaan. Maaring malakas ang pamahalaan, ngunit hawak ko nito ng mga simbahan. Bakit kailangan kong yumuko sa mga kapangyarihan? Kung ganito naman ang kanilang mga prinsipyo, paano na mga pangarap ko? Hindi sapat ang kayamanan at kabutihan ng loob, Ibarra. Sapagkat ang lupa na gusto mong tayuan ng bahay ay puno pa ng mga damo. Kung sakali mang hindi patupad ang mga plano ko, may mga punla pa din matutubo at magpapatuloy ng mga plano. Ika-10 ng Nobyembre, bispiras ng pista sa bahay ng San Diego. Masiglang nagising ang mga mamamayan at abala ang lahat sa paghanda. Ang mga kalye ay pinalamutian ng banderitas. Samantala, sa malapit na kapatagan, masiglang makikita si Maestro Juan. Dalian nyo mga kasama. Kailangan na natin itong matapos ngayon. Wala tayong trabaho bukas. Saka makalawa na ito magbubukas. Kapag nakita to ng mga dayuhan, tatanungin nila kung sinong gumawa nito.
At syempre, sasabihin nyo, si Maestro Juan. Gagalak po ako na karamihan sa ating mga ngayon ay sumasuporta sa akin, pre. Na para sa paaralan ito. Ito isang malaking proyekto nga, Ibarra. Ngunit palagi mong pakatandaan ang sinabi ng magiting na Baltasar. Kung sino mang sumalubong sa iyo na may saya at may giliw, ito'y pakaingatan dahil ito'y may tinatagod na giliw. Naunawaan ko naman po na hindi lahat sa mga taong sa bayan ay sumusuporta sa akin. Pero para sa kanila naman po, para sa kanila ang proyektong ito, para sa ating bayan. Clara, ito ay isang relikaryo na gawa sa ginto na may piraso na bangka ni San Pedro. Proteksyon mo ito. Maraming salamat po, Ama. Muling nagkita si Kapitan Tiago at Ibarra. Naging paksa nila ang pinapatayong paaralan ni Ibarra na nais ni Kapitan Tiago na pangalanang San Francisco bilang simbolo ng pananampalataya. Maria Clara, huwag kayong magtatagal doon. Darating si Padre Damaso para magkipaghapunan dito. Iho, ba't hindi ka muna makisali sa amin? Salamat, Kapitan Tiago. Ngunit meron din akong mga bisita sa aking bahay na naghihintay sa akin. Ngunit, pag may pagkakataong makipag-usap sa inyo ni Padre Damaso ay balak kong itong isiputin. Tumungo ang grupo mula sa bahay ng organista ng bayan para sa pagtugtog ng piano. Habang pauwi ay... Yung taong yun, bakit siya nag-iisa? Kitungin siya. Matagal niya nang tinataglay ang sakit. Hindi siya malapitan ng tao dahil sa takot na mahulog. Ano ang ginawa mo? Bakit ang relikaryo ang inialay? Wala kasi akong ibang maililin sa kanya. Ipagdasal natin ang aking mga anak. Naliwanag na mga ilaw na yan ang kanilang mga buhay. Ngayon din ako ng kusaklak. Oy! Bakit mo siya hinuhuli? Ano ka na kasalanan? Hindi mo ba nakikita na nagugulo siya? Huwag ka na sumali dito kung ayaw mo pa madamay. Sa bayan ng San Diego, nagkaroon ng engranding misa bilang bahagi ng pagdiriwang ng pista. Nagkausap-usap ang mga mamamayan bago magsimula ang misa. 250 piso para lamang sa sermon. Talaga namang napakayaman ninyo, no? 3 gabi na ng bayad ko yan para sa komedya. Mang Tasyo, anong kinalaman ng sermon sa komedya? Kahit 1,000 pa ang bayad niyan, magbabayad kami. Ika nga, ang nakikinig sa sermon ay mapupunta sa langit. Pero ang nanonood ng komedya, sa impyerno. Ang tahimik na pag-uusap ay nagiging formal at seryoso. Tumunog ang kampana bilang hudyat ng simula ng misa. Tumayo ang lahat at sumabay sa koro. Sa wikang Kastila at Tagalog, sinimulan ni Padre Damaso ang kanyang sermon puno ng papuri sa mga santo, si Haring David, ang mapagwaging si Gideon at si Roldan na isang tapat na mananampalataya. Ngunit sa likod ng kanyang mga sinasabi, ramdam ang mapanlait na tono lalo na sa mga Pilipino. Nagpalitan ng tingin ng mga tao. Nararamdaman nilang may pinatutungkulan ng pari. Ang mga gumagawa ng mga bagay na labag sa aral ng Diyos, sila ang mga salot sa lipunan. Mga mapagmarunong, mga nagpapanggap na makabayan,
Sila ang sumisira sa ating mga tradisyon. Si Ibarra ay nananatiling tahimik, ngunit kapansin-pansin ang kanyang pagtitimpi. Ginoo, mag-iingat ka bukas. May nagbabalak ng kapahamakan sa iyo sa seremonya. Huwag kang lalapit sa bato. May kapahamakan. Dumating na ang araw ng pagpapasinsaya sa paaralan na pinapagawa ni Ibarra. Nagsimula ang pagbabasbas ni Padre Salvi. Si Elias ay nakatingin sa taong madilaw na may hawak na lubid. Binabalak niya? Ngayon, itinatayo natin ang isang paaralan. Magpasalamat tayo sa pagsisigap ng Espanya para sa inyong kaunlaran. Mabuhay ang hari, mabuhay ang Espanya, at mabuhay ang reliyong Katoliko. Kasasamay ka naman maglagay. Biglang malagpos ang lubid at bumagsak ang bato. Ibarra. Huli ng namamahalang ito. Siya ay pasakdal. Alkalde, ako na po ang bahala dito kasi hindi po natin natitiyak kung sino ang ikakasala nito. Ito'y hindi maganda. Ito'y masamang pangitain. Mga kilalang tao sa San Diego ay magkaharap na nanananghalian sa isang malaking hapag. Mga Ginoo, darating ang general at sa aking bahay manununian. Paumanin ako'y mauuna. At maya-maya ay biglang dumating si Padre Damaso. Patuloy lang kayo sa inyong mga pinto. Alam na ninyo ang mga Indio. Matutulong ng kaunti, nagmamarunong na. Lahat ng mga kangal na pumupunta sa Europa. Uminit na ang usapan at nahalata ng alkade na panay yung pasaring ni Padre Damaso kay Ibarra. Subayad silang lahat. Ngayon pa'y pinaparusahan ang ama ng mga taksil. Lumayo kayo! Huwag lalapit ang gustong hindi mamatay! Wala kayong karapatan na pastanganin ang pangalan ng aking ama at ang kanyang alaala! Ibarra, huwag ka magpadala sa iyong magalit. Mabilis na kumalat ang balita sa San Diego tungkol sa nangyaring pananghalian sa bahay ni Kapitan Tiago. Lumisan si Kapitan Tiago at Tia Isabel upang makipagkita sa dating Kapitan General. Ipinatawag ng Kapitan General si Maria Clara upang makausap ito. Iha, huwag kang mag-alala. Susulat tayo sa iyong papa upang magbigay siya ng malaking halaga at mapatanggal ang ekskomunikasyon ni Ibarra. Okay lang, mahal na mahal ko na siya. Bakit po ganito? Maria, sabi ni Padre Damaso, hindi mo na dapat pa ipagpatuloy ang makikipagkasundo kay Ibarra. Ano po?
layuan mo si Ibarra. At ang utang na 50,000, hindi ko babayaran yun. Ang sabi ni Padre Damaso, ang kapalit ay kaluluwa sa impyerno. Hindi parang damit ang magpalit ng kasintahan ng kapital. Hindi ito makatarungan. Kahit pagbungkain ng sulat sa Arsobispo, hindi nila tayo papakinggan. Ang mga pari na susunod sa lahat. Umisan si Kapitan Tiago at Tia Isabel upang makipagkita sa dating Kapitan General. Ipinatawag ng Kapitan General si Maria Clara upang makausap ito. Nabalitaan kong tinulungan mo si Ibarra. Ano ang maipagkakalob ko na ganit para sa'yo? Wala pong mahal na general. Walang dapat iganti sa akin. Maraming salamat po, General. Mauuna na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Mabuti. Ngunit nasaan si Padre Damaso? Si Padre Damaso po yun eh. Oh, hindi na. Ibarra, narinig ko ang iyong pagtatanggol sa iyong ama. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang Arsobispo. Ito aking iwan. Paumanhin. Ngunit siya ay ekskomunikado. Huwag kayong mag-alala. At kinakausap ko na ang Arsobispo. Kung gayon ay mauuna na kami. Kilala mo pala ang pamilya ko sa Espanya. Ipagbili mo ang ari-arian mo doon at doon ka na tumira. Hindi na mas matamis pa din ang maglingkod sa ating bayan, General. Napakaganda ang pananaw mo, Ibarra. Sige, kausapin mo na si Maria. Salamat po, General. Sige, mag-iingat ka. Lumabas si Ibarra upang hanapin si Maria Clara. Puno ng pag-asa, ngunit may bahagyang lungkot. Handa siyang maghintay sa tamang panahon. Sa bawat tunog ng kampana at pagsabog ng mga paputok, nagsimula ang prosesyon sa San Diego. Sa awit ni Maria Clara ng Ave Maria, nabighani ang lahat. Ngunit higit sa kanyang tinig, nadama ni Ibarra ang hinagpis at kalungkutan sa kanyang boses. Napagtanto ni Ibarra na hindi lamang ang kanyang pag-ibig ang inuusig sa San Diego, kundi maging ang katarungan para sa mga inosenteng gaya ni Crispin at Basilio. Sa maliit na bayan, nagkakaroon ng prosesyon. Sa loob ng kanyang bahay, si Doña Consolacion, ang asawa ng Alperes, ay nakatanaw sa labas. Higit na mas maganda ako kay Maria Clara. Isarado ang pinto. Ayoko makita ang mga iyon. At baka magalit sila kung hindi ka makikibahagi. At wala akong pakialam. Donya, ito na po ang iyong inumin. Sa katahimikan, narinig ni Doña Consolacion ang pag-awit ni Sisang mula sa kulungan. Sino ba iyon? Sisa! Subiaki! Guardia! Dalhin siya dito! Dinala si Sisa na tumatawag na parang baliw sa harapan ni Doña Consolacion. Kanta, Hora! Kanta! Nang hindi sumunod si Sisa, kinuha ng Donya ang latigo at paulit-ulit siyang hinampas.
Dahil sa sakit, napilitan si Sisa na umawit ng kundiman ng gabi. Anong kaguluhan ito? Konsolasyon, ba't mo siya pinahirapan? Sinusubukan ko lamang siyang turuan ng leksyon. Guardia, kunin si Sisa at gamutin ang sugat niya. Sa gabing iyon, nag-aalala si Ibarra dahil sa kaguluhan sa pista. Nagdesisyon siyang magtrabaho sa kanyang laboratorio. Ibarra, may sakit si Maria. Kailangan mo siyang puntahan. Dumating si Elias na may masamang Ano balita. nangyari kay Maria? Kailangan mong malaman ito bago ako pumunta sa Batangas. Napahinuhod ko sila dahil sa utang na loob. Salamat. Nang umalis si Elias, Kailangan ko maganda. nagmadali si Ibarra patungo sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang siya ay naglalakad, nakasalubong ni Ibarra si Ibarra! Lucas. May makukuha akong malaking salapi sa pagkamatay ng aking kapatid. Hindi ito ang tamang oras. Tumalikod si Ibarra at naiwan si Lucas. Bakit? Kailangan kong bayaran ng utang ng iyong pamilya. Huwag sana lumala ang sitwasyon. Puno ng lungkot ang bahay ni Kapitan Tiago. Si Maria ay may sakit. Nag-usap sina Tia Isabel at Kapitan Tiago tungkol sa limos. Anong limos ba ang mabuti para kay Maria, Tiago? At hindi natin bigyan ng dalawa. Dumating sina Dr. Tiburcio de Españada at Doña Victorina kasama si Linares. Magandang araw, kami ang De Espadanya. Si Dr. Tiburcio ay tahimik lamang at biglang dumating si Padre Salvi. Magandang araw mga kaibigan. Sino ang inyong kasama? Ipinakita ni Doña Victorina Sayang ang at kanyang hindi ko pagmamalaki. nakilala ang Ngunit general. nagalit nang hindi siya nakadaupang palad ng general. Pumasok sila sa silid ni Maria Clara na binabantayan ng kanyang mga kaibigan. Ipinakita ni Doña Victorina ang mga gamot. Habang siya ay ginagamot, ipinakilala ni Doña Victorina si Linares kay Maria na tila nabighani at maya-maya lamang ay biglang dumating si Padre Damaso. Nagtaka ang lahat sa ipinakitang damdamin ng pari. Si Doña Victorina sa kanyang pagkakataon ay ipinakilala si Linares kay Padre Damaso. Kalaunan, lumabas na sila ng silid ni Maria Clara at inayaang magpahinga ang dalaga. Padre Damaso, nais kong ipakilala sa iyo si Linares. Ipinakita ni Linares ang kanyang sulat na naghahanap ng mapapangasawa at trabaho. Si Padre Damaso ay pumayag na makipag-usap kay Kapitan Tiago. Nagtipon-tipong silang lahat sa kusina ni Kapitan Tiago habang umalis naman ng saglitan si Tia Isabel. Samantala, si Lucas ay nagpunta kay Padre Salvi upang humingi ng tulong para sa kanyang kapatid. Siya ay inilabas ni Padre Salvi sa labas ng pamamahay ni Kapitan Tiago. Maaari niyo po ba akong tulungan, Padre Salvi? Ngunit hindi nakatanggap ng tulong si Lucas mula kay Padre Salvi. Si Maria Clara ay may mataas na lagnat at nagdedeleryo sa mga alaala ng kanyang ina. Si Kapitan Tiago ay nagdarasal para sa kanyang anak. O Birhen ng Antipolo, pagalingin mo ang aking anak. Saglit lang anak. Ito na ang gamot kay Maria Clara. Inumin mo ito. Sa pag-inom ng gamot ni Don Tiburcio, humupa ang lagnat ni Maria Clara. Salamat sa gamot, Don Tiburcio. Umaayos naman si Maria. Nagpasalamat si Doña Victorina kay Tiburcio. Si Maria ay nag-aalala tungkol kay Ibarra habang si Sinang ay nagsabi na abala ito sa kanyang mga gawain.
Sa isang madilim na yungib, natagpuan ni Elias si Kapitan Pablo matapos ang halos 6 na buwan na hindi pagkikita. Puno ng galit at hinagpi si Kapitan Pablo habang isinasalaysay ang trahedyang sinapit ng kanyang pamilya, ang pagdurusa ng kanyang anak na si Maria at ang pagkamatay ni Luis dulot ng matinding sakit ng kalooban. Sa kabila ng galit, nag-isip si Elias ng solusyon at nagdesisyong humingi ng tulong kay Ibarra. Sa labas ng yungib, habang nag-uusap sina Elias at Ibarra tungkol sa katarungan para sa bayan, dumating ang general, nagmamasid sa kanilang diskusyon. Sa bayan ng San Diego, ang sabungan ng sentro ng kasiyahan at pagtitipon. Dumating si Kapitan Tiago at Kapitan Basilio, bitbit ang kanilang mga manok habang ang mga tao'y abala sa pustahan at sigawan. Sa isang sulok, kinausap ni Lucas ang magkapatid na si Tarsilo at Bruno na nagdadalawang isip sumali sa pustahan dahil sa kakulangan ng kanilang pera. Sa huli, napilitan silang manghiram ng salapi upang makilahok. Sa oras ng labanan, nag-umapaw ang sigla at tensyon sa sabungan habang ang mga tao ay sabik sa resulta, umaasang ang kanilang pinustahang manok ay mananalo. Sa mataong kalye malapit sa sabungan, naglalakad ang mag-asawang Doña Victorina at Don Tiburcio. Naiinis si Doña Victorina sa mga taong nasa paligid at sa tingin niya ay mababa ang asal. Hay nako, Victorina. Kahit anong ayos mo, mukha ka pa rin walang pinag-aralan. At ikaw naman, kahit anong ayos mo, mukha ka pa rin tagalinis ng sapatos. Sa bahay ng Alperes, nakita nila si Doña Consolacion sa hagdan ng kanilang pinaninirahan. Agad namang nagpalitan ng insulto ang dalawang Doña. Dumarami ang mga taong nanonood sa kanilang pagtatalo. Pero Doña, wala na bang ibang paraan? Kung hindi mo hahamunin ng mga Alpares, kalimutan mo na ang kasal nyo ni Maria Clara. Sa huli, nagtawanan ng mga tao sa kanilang alitan. Sa halip na makakuha ng respeto, ang dalawang Donya ay naging katawa-tawa, nagpapakita ng kanilang pagkukunwari at kahinaan. Isang maaraw na araw, nagdesisyon si Ibarra na dalawin si Maria Clara sa bahay ni Magandang Kapitan araw, Tiago. Kapitan Tiago. May maganda akong balita. Ano ang balita? Tanggap na muli ako ng simbahan. Nawala na ako sa excublusion. Pumunta si Ibarra sa balkonahe at nabigla nang makita si Maria Clara at Linares na nag-aayos ng mga bulak. Maria Clara! Linares! Si Maria Clara ay nahiyang tumayo ngunit nahirapan siya. Naramdaman ni Ibarra ang kanyang kalungkutan. Umalis si Ibarra na may kalungkutan sa kanyang puso at naglakad patungo sa ipinapagawang paaralan. Nakita niya si Nolwan na abala sa mga panggagawa. Don Juan, ano ang balita? Ibarra, lahat tayo may excomulgasyon. Sa tabi ng ilog, naglalakbay sina Ibarra at Elias. Habang namamangha sa kagandahan ng kalikasan, naguguluhan si Ibarra at puno ng pag-aalala. Humingi siya ng tawad kay Elias at nag-usap sila tungkol sa mga hinaing na mga sawing palad at mga pangangailangan na baguhin sa lipunan.
Ipinilit ni Elias ang paggamit ng aksyon para sa pagbabago, habang si Ibarra ay mas pinapaboran ang mapayapang solusyon. Nagkaroon ng tensyon at debate sa kanilang mga ideya, ngunit sa huli, nanindigan si Ibarra sa pananalig sa Diyos at nagdulot ng katahimikan sa kanilang paglalakbay. Sa tabi ng kagubatan, nagtipon ang dalawang magkaibigan, sina Elias at Ibarra. Ang aking nuno ay naging tinidirty level sa isang bahay, kala ko lang yung mga katsila sa Manila. Dahil sa kahirapan at walang kakayahang magbayad ng abulado. Makita na sila. Makatulad siya. Sunakdal sa lansang nalagapos sa kabayo at pinapalo sa bawat panilakan ng daan. Ipinahayag ni Elias ang mga pangyayaring nagdala sa kanyang pamilya sa matinding Hindi siya pagdurusa. na ipabilang sa kanyang asawa. Na mga may ang bangkay, nahatulan din siyang paluin. Boss. Ang aking ina ay tinawag sa haliparot at napalo. Ang aking bunso, mabait, ay tinawag na anak ng ina. Isang umaga, natagpuan kong patay na ang aking ina. Kabulag na sa ilalim nito. Ngunit hindi matagal akong natulungan sa nakapagtakas sa Isang gabi, naganap ang sunog sa kanilang pinaglilingkuran at ang kanyang nuno ay isinakdal sa salang panununok. Nang mamatay ang aking nuno, bumalik kami upang asikasuhin ang aming kabuhayan. Si Conconderia ay nakatakdang ikasal. Ngunit ang aming nakaraan ay nagwakas sa aming kinabukasan. Isang malayong kamag-anak ang nagpamukha sa kanila ng kanilang nakaraan. Concordia, nalungkot nang malaman na ikinasal na ang kanyang kasintahan. Nang malaman ito ng kanilang ama, namatay siyang naghihinagpis. Makalipas ang 6 na buwan, isang bangkay ng babaeng natagpuan sa baybayin ng Calamba ang nabalitaan ni Elias. Ito pala ang kanyang kapatid. Ako'y nagpalipat-lipat sa iyo. Dahil dito, ako'y nagpalipat-lipat ng iba't ibang lalawigan. Dinaramdam ko ang mga bintang sa akin na hindi ko naman nagawa. Nagpalitan ng mga pananaw si Elias at Ibarra. Magkita ako sa iyong nararamdaman. Ngunit wala tayong magagawa. Pinahayag ni Ibarra ang kanyang pakikiisa sa damdamin ni Elias. Natapos ang kanilang usapan sa ilalim ng mga puno. Si Ibarra ay nagpaalam na kay Elias. Kalimutan mo na ako. At nagbilin na huwag siyang babatiin sa anumang pagkakataon na magkakita sila. Huwag mo na akong tatawagin kahit kailanman. Si Elias ay bumalik sa kuta ni Kapitan Pablo at nagpasya na kung darating ang oras ng pakikibaka, siya ay tutupad sa kanyang pangako. Puno ng pag-aalala, halos hindi makahinga si Elias nang marating niya ang tahanan ni Ibarra. Naabutan niya itong abala sa kanyang ginagawa. Sunugin mo ang mga kasulatan tungkol sa iyo. Sino ang nagutos nito? Hindi sinabi, ngunit ikaw ang sinisisi. Sinasabi pa nga'y mamayang gabi, susugod sila sa kwartel o kaya sa bahay ni Kapitan Tiago. Sinabi ni Elias na may planong pag-aalsa at si Ibarra ang tinuturong pinuno. Nagulat si Ibarra sa balita, ngunit nakiusap si Elias na kumilos siya kaagad. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinimulan nilang iligpit ang mga kasulatan. Habang tumutulong si Elias, isang dokumento ang nakataw sa kanyang pansin. Ibarra Humendea? Dati namin yung apelido. Ipinabago sapagkat napakahaba nito. Ipinagtapat ni Ibarra na ito ang kanyang angkan. Nagulat si Elias sa kanyang nalaman at bilang nagbago ang kanyang kilos. Akma niyang susuntukin si Ibarra, ngunit napigilan ng sarili. Siya ang sumumpa sa aking angkan, ang iyong pamilya.
Umalis siya taglay ang matinding galit. Oras na ng kainan, ngunit nagdahilan si Maria Clara na wala siyang ganang kumain. Nasaan na ba si Crisostomo? Tingnan mo pong si Padre Salvi. Tila hindi aalis dito. Huwag kang mag-alala. Darating din si Crisostomo maya-maya. Kaya naman silang dalawa ni Sinang ang nagpalipas ng oras sa bulwagan kung saan naroon din si Padre Salvi na namumutlat mukhang aligaga. Kalaunan ay dumating si Ibarra at tumiretso ito sa bulwagan. Balungkot at tahimik, ngunit bago pa man sila mag-usap, narinig ang sunod-sunod sa pagkakan. Nagkagulo ang lahat. Si Padre Salvi ay mabilis na nagkagulo. Sina Maria Clara at Sinang Lamay nagyakapan at si Ibarra ay mabilis na umalis at tumakbo patungo sa kanyang tahanan. Pagdating ni Ibarra sa bahay, nagmadali siyang mag-impake. Siya'y tiyak na hahabulin ng mga gwardya sibil bilang itunuturing na lider ng pagsalakay sa bahay ni Kapitan Tiago. Ibarra, buksan mo ang pinto. Wawasakin ko ito. Sino yan? Napilitan si Ibarra na sumuko. Hinuli siya ng mga gwardya at balak dalhin sa kwartel. Si Elias ay bumalik sa bahay ni Ibarra. Kinuha ang mga mahalagang dokumento at nilagay sa sako ang mga iba upang hindi ito magamit laban kay Ibarra. Tumakas siya dala ang pinagamit bago pa man dumating ang mga gwardya sibil na papunta sa bahay ni Ibarra upang mag-imbestiga. Labis pa rin ang takot na nararamdaman ng mga mamamayan sa San Diego, kalakip ng nakakilabot na nangyari nitong mga nakaraang araw. Si Hermana Puti at Hermana Rupa na magkatabi lamang ang bahay ay nag-uusap at kahindik-hindik umano ang nangyari ng nakaraang gabi. Unti-unting nagkaroon ng tao sa lansangan nang matiyak ng ligtas lumabas. Di rin nagtagal ay kumalat na ang iba't ibang balita. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-uusap ng mga ito na tila ba'y walang katapusan ng mga kwentong kumalat sa kanilang lugar. Nalaman din ng dalawang Hermana na si Luca ay patay na. Huwag mong gawing biro ang sitwasyon, Tinong. Ang mga nag-aalsa ay hindi basta na lang matatapos. Ako'y nag-aalala lang, Titchang. Nadadamay na yung mga walang sala. Hindi ko sinasabing hindi sila madadamay. Ang problema ko ay ikaw. Pinapakain mo pa si Ibarra dito, tapos magkaibigan pa kayo. Hindi ko naman alam na siya'y naroroon. Sana'y inalam mo. Pinaghirapan ko lahat ng mayroon ako at hindi ako makakapayag na mawala yun dahil sa isang taong tulad ni Ibarra. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, dumating si Don Primitivo na pinsan ni Tinong at nagkaroon ng bagong diskusyon tungkol sa hinaharap ni Ibarra at sa kalagayan ng mga pag-aalsa. Mag-iingat kayo, Kapitana. Alam na may koneksyon kay Ibarra ay malaligay sa pahamakan. Ano nga yung ibig sabihin? Tinong, magsulat ka ng huling habilin para kay Titchang. Baka ikaw na rin ang susunod. Totoo ba yung sinasabi mo? Paano yun? Don Primitivo. Gagawin ko, Titchang. Diyos ko! Gising! Tinong! 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 Nang magkamalay si Tinong, nagdesisyon si Don Primitivo na kunin ang mga hakbang upang maprotektahan sila mula sa pagsunog ng mga kasulatan ni Ibarra. Kuhain niyo lahat ng kasulat ng tungkol kay Ibarra at aking ito'y itatapon. Kapag may nagtanong sa asawa mo, Titchang, sabihin mo, may sakit ba? Sige, Don. Dumating ang mag-asawang si Doña Victorina at Don Tiburcio sa tahanan ni Kapitan Tiago upang pag-usapan ang pagpapakasal ni Linares at Maria Clara. Pinsan, hindi ko alam na ikaw pala isang malihim na tao. At talagang itinago mo sa amin na ikaw ang tagapayo ng general. Pasensya at hindi ko nasabi sa inyo.
O, Clarita, hindi ka na pala iya. Magandang umaga po sa inyo. Narito na ang aming sadya, ang Birhen. Halika rito, ituloy na natin ang ating pinag-uusapan. Nagpaalam si Maria Clara at nagsabing aalis muna siya upang pumunta sa kanilang silid. Bukas, magpapapisa tayo. Sisiguraduhin kong handa na si Clarita para sa kasal niya ni Linares. Hindi na ako makapaghintay na magbalik manaog sa palasyo kapag naging manugang na natin si Linares. Sigurado kay inggitan tayo ng marami. Ayaw niyang madinig ang usapan. Matapos ang ginanap na pista, ilang araw din na hindi lumabas sa silid si Maria Clara. Ngunit ngayong araw, lumabas ito sa kanyang silid upang makapag-isip-isip. Kahit na nahihiloy, dumiretso pa rin sa paglabas ng bahay. Nang magkaroon ng pagkakataon ng katahimikan ng kanyang isip, ay saka lamang lumitaw sa kanyang paningin si Ibarra na ngayoy palapit na sa kanya. Crisostomo! Crisostomo, Maria ikaw Clara. nga! Pasensya na. Pasensya na at hindi ako maaaring magtagal. Itinakas na ako ni Elias sa bilangguan. Huwarin mo ko, Ibarra. Hindi ko nais na... Bago ako umalis, gusto ko lang malaman na pinapatawad kita. Huwag kang tumangis. Nais ko lang malaman mo na hindi ako magagalit sa'yo. Batid ko na ikakasal ka na. Pagbati sa iyo. Sandali, Crisostomo. Inayos akong ipagtapat. Yung nakaraang gabi habang ako'y inaapoy ng lagnat, nalaman kong ang tunay kong ama, saan pumipigil sa akin na ikiibigin. Crisostomo, tignan mo itong liham. Sulat iyan ng aking ina habang ako'y nasa kanyang sinapupunan pa. Kinuha ko yan. Kapalit ng mga sulat mo. Pasensya ka na at hindi ko naisip kung saan nila maaaring gamitin ang mga liham mo. Maria, huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Isa kang anghel at kahit kailanman hindi ako magagalit. Paalam na. Tahimik na binabaybay ni Elias at Ibarra ang ilog palayo sa San Diego upang makarating sa San Gabriel. Sinabi nito kay Ibarra na dadalhin niya ito sa bahay na kanyang kaibigan sa Mandaluyong. Bibigay ko sa iyo ang nakuha kong gamit at salapit. Inilibing ko iyon sa isang kagubatan. Magagamit mo iyon. Niligtas mo na ako ng paulit-ulit sa kabila ng ginawa sa'yo ng aking mga pinili. Sumama ka na lang sa akin at pagplanuhan natin ang ating paghihigantit. Bukod pa riyan, iba ang ating rason sa paghihimagsik laban sa pamahalaan. Hindi nagtagal ay may madadaanan silang mga gwardiya sibil na nanglilibot. Dali-daling tumawid ang dalawa sa ilog, ngunit inabutan ng mga gwardiya sibil si Elias. Saan ka patungo? Galing ho akong Maynila. Nirasyonan ko ang damo ng hukom at hura. Sige, dumaan ka. Ngunit pag may nakita kang isang lalaking kayo na hinala, sabihin mo sa akin at ikay mabibigyan ng salapit. Hindi na ho ba magbabago ang inyong pasya? Hindi pwede. Nangako ako sa aking ama. Malapit na sana'y makakaalis na sila sa tabing ilog papuntang bayan ay inabutan ulit sila ng mga gwardiya sibil. Hindi kami ko ang gwardiya.
Matapos itong barilin ay agad na tinignan ng mga Gwardiya Sibil ang mga dugoong katawan ni Elias at nang makita nilang hindi ito si Crisostomo Ibarra ay iniwan na lamang nila ito sa tabi. Nang dumating si Padre Damaso ay agad na napahikbi si Maria Clara habang hawak ang dyaryo na naglalaman ng balita ng pagkamatay umano ni Ibarra. Anong problema, anak ko? Pinaya ka ba ni Linyares? Huwag ka nang tumangis at ako'y nagdarusa sa iyong ginagawa. Kung tunay niyo po akong iniibig, tulungan niyo po ang aking ama na sirain ang kasunduan sa aking kasal. Nung isang gabi ay nagkita ko kami. Nagkaroon ako ng kagustuhan mabuhay. Kasi alam ko na kahit wala siya, naaalala niya ako. Pero anong gagawin ko ngayon? Wala nang ibang natira sa akin kundi ang kumbento at ang lipunan. Tawarin mo ako, anak ko. Dahil ako ang nagulod sa'yo ng gantong karamdaman. Patawarin mo ako. Dahil napamahal ka na sa akin na parang anak ko. Kung gayon, payagan niyo ako magmongha. Magmongha? Di mo alam ang iyong sinasabi. Iba ang buhay at lihim sa likod ng kumbento. Mamili ho kayo. Ang kumbento o ang aking kamatayan. Magpapatiwakal na lamang ako dahil wala nang saysay ang aking buhay. Diyos ko, sige magmongha ka. Ngunit huwag mo lang kuhain ang iyong buhay. Naiintindihan kong parusa to sa akin, pero parang awa mo na, anak. Dalawang buwan na ang makalipas mula nang mailigtas si Basilio. Nang magpagaling, nagpasalamat siya sa mga tumulong at nagdesisyong makita ang kanyang ina at kapatid. Pagdating sa San Diego, natuklasan niyang nabaliw ang kanyang ina, si Sisa, at hindi niya alam kung saan ang bunso niyang kapatid, si Crispin. Inay! 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 Nasaan ka, Inay? Sa paghanap kay Sisa, natagpuan niya itong tumatakbo sa kalsadang kanyang tinatahak. Kailangan kong hanapin ang aking inay. Inay! Inay! Nang makita ni Basilio si Sisa, nawalan siya ng lakas at nahimatay sa harap ng ina. Basilio! Ang anak ko! Ikaw pala! Basilio! Nang magising si Basilio, Inay! Inay! Inay ko! nakita niyang patay na ang kanyang ina. Luhang-luha siya sa sakit at pagkawala. Inay! 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 Nanirahan si Padre Damaso sa Maynila matapos pumasok ni Maria Clara sa kumbento. Kalaunan, inilipat siya sa malayong probinsya at namatay sa kanyang pagtulog. Si Padre Salvi ay pansamantalang nanungkulan sa kumbento ng Santa Clara habang hinihintay ang pagiging obispo. Nang mawala si Maria Clara, tuluyang nawala ng sigla si Kapitan Tiago. Binalikan niya ang pagsusugal at bisyo hanggang naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Si Doña Victorina ay patuloy sa pagpapanggap. Siya ay nagpakulot ng buhok upang magmukhang taga-Andalusia. Ngayon, siya na ang nangungutsero at hindi na pinapakailaman ang asawang si Don Tiburcio. Hindi na siya kinikilala bilang doktor at nawala na sa larangan ng panggagamot. Sa likod ng kanyang pagpapanggap, unti-unting lumabas ang tunay na anyo ng buhay ni Doña Victorina. Isang buhay na puno ng pagkukunwari at kawalan.
alam nyo na istorya ng No Limit Hanger eh. Ngayon, kung ikaw nasa sitwasyon ni Ibarra, ano sa tingin mong gagawin mo?